Hi, si Coach Jonel po ito, and ngayon ang pag-uusapan natin ay yung mga iba't ibang business model na ginagawa sa pagbebenta sa Amazon. So, I'm sure na marami sa inyo na nakarinig na ng mga VA o virtual assistants na trabaho. So, meron yung mga VA na nagtatrabaho para sa mga Amazon seller. So, kung hindi niyo alam, pwede rin kayong magbenta mismo sa Amazon. Opo, pwede. Kahit nasa Pilipinas kayo, pwede kayong magbenta sa Amazon sa US. So, sa ibang video natin pag-uusapan yon, pero ang gusto kong pag-usapan ngayon ay yung may iba-ibang mga klase o strategy o business model ng pagbebenta sa Amazon. So, isa po dyan sa mga yan, yung pinaka-common na iniisip ng mga tao na napapansin ko pagdating sa pagbebenta sa Amazon, yung tinatawag nating private label. So, pag sinabing private label, okay, so yan po yung gagawa ka ng sarili mong brand ng mga bagay. Kunyari, ito na lang, example ay itong mouse na to. Okay? So, kung nakita mo, kunyari sa Amazon na mabenta yung ganitong klaseng mouse, tapos, ang gagawin mo, pupunta ka sa China, or hindi naman pupunta, kundi hanap ka ng supplier sa China, na pwedeng magbigay sa'yo ng ganitong klaseng mouse. Tapos, itong mouse na to, palalagyan mo ng sarili mong brand, kunyari, Coach Jonel's mouse, parang ganon. So, ganun yung private label, tapos ibebenta mo sa Amazon. So, yun yung madalas kong nakikita na idea ng mga tao pagdating sa pagbebenta sa Amazon. Parang, pwede po bang bumili sa Alibaba? Palaging ganun yung mga tanong sa akin eh. Kasi nakikita nila, kunyari, mga video ng mga private label guru, ganyan, na bibili sila ng maramihan sa, sa Alibaba, o ng mga magpapagawa sila ng kung ano sa Alibaba. So, yun, private label po yun. Okay, isang separate yon na business model sa iba pang mga business model na sinasabi ko. So again, iba-ibang strategy yan. Okay, so yun ang private label. Gagawa ka ng sarili mong product. Okay, so yun. Tapos sa naman, yung isa pang business model natin ay yung arbitrage. Kasi actually, dalawa yung yung arbitrage. So pag sinabing arbitrage, ang definition niyan ay, bibili ka from a market kung saan mas mababa siya. Tapos ibebenta mo siya sa isang market na kung saan na mas mahal siya. Basically buy and sell, di ba? Kunyari, hindi ko alam sa inyo, pero meron yung mga, ako dati, nagbebenta ako ng bangus dati dito. Yung mga isda. Parang bibili ka ng mas mura sa Dagupan, tapos, kunyari, at the time, parang 60 pesos isang kilo. Matagal na yon, 60 pesos isang kilo, tapos dito sa amin, parang umaabot ng 100 pesos. So, babiyahe kami nung kaibigan ko sa tricycle niya, tapos bibili kami ng ilang kilo, mga 100 kilo ng bangus. Tapos, bebenta namin dito. So, arbitrage, di ba? So, 60 pesos doon, 100 pesos dito. Tapos, yun, yung price difference na yon is, yun, doon kakikita, di ba? So, ganun po ang arbitrage. Ngayon, i-apply natin sa retail arbitrage. So, yung retail arbitrage, yun mismo yung ginawa ko na bumili ako ng mas mura doon, ibebenta ko dito. So, parang ganun, bibili ka ng mas mura sa actual na store, okay? Actual na store, tapos ibebenta mo sa Amazon. So, nasa US po kasi ako dati, parang TNT ako doon actually. So, ang ginagawa ko, bumili ako ng bisikleta kasi natatakot ako mag-drive, baka mahuli ako, ma-deport ako. So, bumili akong bisikleta, tapos merong basket sa harap, basket sa likod. So, pupunta ako ng maaga sa mga tindahan, maghahanap ako ng mga products na ibebenta ko. Tapos, mapupuno ko yung basket ko. Tapos, basket sa harap, basket sa likod. Tapos, may backpack ako, puno rin yun. Tapos, may mga plastic na katali sa mga batalya ko. So, yun ang retail arbitrage. Okay? So, very profitable yun na business model. Okay? Ganito na lang, yung pinaka-trabaho ay maghanap ng product sa retail arbitrage. At ganoon din naman sa online arbitrage. Hanap ka lang din ng mas mura, pero ang pinagkaiba dito, yun nga, online, di ba? Online arbitrage. So, yung mga, kunyari, mga tindahan na walmart.com, target.com, yung mga walgreens.com, yung mga yan. So, maghahanap ka ng mga product sa mga tindahan na yan, okay, sa mga online na tindahan na yan. Tapos, hahanapin mo yung kamatch sa Amazon. Tapos pag nakita mo yung kamatch nila at mas mas mahal sila ng di hamak sa Amazon at pwede mo silang patungan, so yun ang gagawin mo sa online arbitrage. So either retail arbitrage or online arbitrage, pareho lang yan. Ang pinagkaiba lang nila is kung saang tindahan mo bibili yung product. So retail arbitrage, bibili mo sa actual na tindahan. Online arbitrage ay bibili mo siya sa website ng tindahan na yon. Okay? Tapos, meron ding tinatawag na wholesale. Okay? So, separate na naman ito, wholesale. So, pagdating sa wholesale, medyo pinsan siya ng arbitrage. So, ang gagawin mo sa wholesale, imbis na pupunta ka sa mga tindahan na tingi-tingi,
So, ang gagawin mo is bibili ka sa mga mismong supplier. So, maghahanap ka ng supplier. Pero ang problema, sa mga supplier kasi, gusto nila maramihan. May minimum order quantity or MOQ. So, talagang bibili ka ng maramihan. Ngayon, sa wholesale, syempre, ang hahanapin mo mga products, yung mga mabibili. Yung talagang mabilis mapaubos. Para, parang ma-justify yung pagbili mo ng pale-paleta o bulto-bulto ng mga product na ito. So, basically, yung criteria ng online arbitrage, i-upgrade mo lang ng konti dito sa wholesale. Tapos, ang pagkukuhanan mo is mga supplier na imbis na mga retailer. So, yun lang naman pinagkaiba. Pero dito, sa online arbitrage, saka sa wholesale, never ka nakukuha sa China. Okay? Never. As in, never. Okay? Hindi ka kukuha ng, hindi Chinese yung supplier mo. Kundi ang nire-recommenda ko is kumuha ka na lang sa mga US na store mismo o US na distributor. O pwede rin siguro mga Canadian ganyan, yung mga European ganyan. Pwede rin sa Pilipinas. Pero kasi ang punto dito is parang pagdating sa wholesale, bibili ka ng maramihan, okay? Ng existing na product sa Amazon. Okay? So, meron pang ibang mga business model pero ayoko na siyang i-discuss dito kasi parang hindi naman hindi ko sila nire-recommenda personally. Kunyari yung thrifting. So, yung thrifting, ang ginagawa mo doon is hahanap ka ng mga used na items, yung mga yung mga kunyari yung mga naka-discount na mga CD ganyan. Kunyari, wala nang play ng CD ngayon, puro used na. So, yung mga ganun, pupunta sila sa mga thrift store sa Amerika or mga website, ginagawa rin yan. So, bibili sila ng mga ganun, yung mga dinidispose na, yung mga liquidation, parang ganun, yung niliquidate na mga bagay ko yan, di na nabenta sa store, tas ibebenta nila sa liquidation. So, part yun ng thrifting. Okay, bibili ka sa mga ganun, tapos ibebenta, hanapin mo yung katulad niya sa Amazon. Ngayon, hindi siya recommended kasi pagdating sa Amazon kasi parang more on new items yung market ng Amazon. Kung gusto magbenta ng mga used items, mas bagay siya sa eBay. Parang ganon. Meron ding dropshipping. So, kung hindi nyo alam yung dropshipping, kung familiar kayo sa Sitaw, so parang ganon siya. Ang dropshipping ay may mga dropshipping companies na ang ginagawa nila, para silang supplier, para silang mga supplier na marami silang hawak na products. Tapos, pag may umorder sa Amazon ng product, ikaw, i-order mo din dun sa dropshipping company. Okay? Kunyari, si dropshipping company ay may supply ng mouse na to. Okay? Supplier siya. I-list mo siya sa Amazon, kung ba, ibebenta mo siya sa Amazon nang hindi mo siya hawak. Tapos, pag may umorder sa Amazon nito, ang gagawin mo, o-orderin mo siya doon sa company, sa dropshipping company. Tapos sila na yung bahalang magpadala doon sa customer. So, medyo malabo kasi may mga nagsasabi na mata-terminate ka sa ganon. Meron yung mga gumagawa pa rin ng ganon. Pero ako personally, hindi ko nire-recommenda yung business model na yon. So, yun yung mga business model na iba-iba sa Amazon. Ngayon, ang tanong is, pwede ko bang gawin lahat ng business model na to ng sabay-sabay sa Amazon? Opo, pwede. Okay? At gagawin mo siya doon sa same account. Kasi marami kaming mga nakakausap na tinatanong nila parang kailangan ko po bang kumuha ng bagong account para sa business model na to, bagong account para sa business model na to, at bagong account para sa business model na to. So, hindi po. Lahat po yun ay iisang account. Okay? So, may mga rules kasi ang Amazon na kailangan nating sundin. At isa na nga doon yung hindi ka pwedeng gumawa ng more than one account. Okay? Yung mga rules na yan, gagawan natin ng panibagong video at abangan nyo lang dito sa channel na to. Okay? So, by the way pala, ako pala ay nagmamanage ng mga account ng ibang mga seller. So, kung interesado kayo na magbenta sa Amazon pero wala kayong time na matuto, wala kayong time na gawin lahat, wala kayong masyadong natutunan pa, so wala kayong alam, parang ganon. So, nagmamanage po ako ng mga account ng mga Amazon seller. So, imbis na kung wala kayong time na matuto pero meron naman kayong pang-invest. So, kontakin nyo lang po ako, okay? Tingnan nyo lang po sa link sa ibaba yung yung aking TOS o Terms of Service o TOC, Terms and Conditions, TNC. So nandiyan po yung yung link ng document na kumbaga yun yung ino-offer ko sa inyo. So kung gusto niyo magpa-manage na account, gusto niyo magbenta sa Amazon, so consider niyo po ako, okay? At kung gusto niyo pang matuto kung paano magbenta ng Amazon, hindi niyo na ako kailangang i-hire, basta panoorin niyo lang at sundan lahat ng mga videos ko dito sa channel na ito. And matututo kayo na magbenta sa Amazon, okay? And libre lang lahat ng ito. Okay? Ang gusto ko lang sana mag-like kayo kung kung nagustuhan niyo tong video na to. Mag-comment kayo kung meron kayong mga tanong pa or request na content, gusto ko 'yan.
And then please po mag-subscribe po kayo, okay? So, gusto ko magturo ng libre, na enjoy ko to. Pero gusto ko rin naman po kahit paano na kumita. So, ang bayad na lang sa akin, ang gusto ko na lang kitain is itong yung monetization ng YouTube, okay? So, kung gusto niyo po na natulungan ako, mag-subscribe po kayo and balikan niyo po yung ibang mga videos ko. Okay? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and see you next video. Bye.